Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Eto na nga. Nag-utos na po itong si Ombudsman Boying Rimulya na gustong ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. So, ayon dito, basahin natin. Taong 2016, nung ipinag-utos ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, ang dismissal from service ni Senator Joel Villanueva. So, bakit? Matapos mahatulang guilty. Guilty sa anong kaso? Grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of the service dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa 10 milyong pork barrel scam bilang congressional representative noon ng SIBAC party list. Dapat dito kay Joel Villanueva, kung talagang malinis yung kanyang pangalan, bakit hindi niya sinampahan ng kaso itong si Janet Lim Napoles? Yan lang yung pinagtataka natin. 'Di ba? Kaya tingnan mo, hindi ka malimut-limutan nitong issue mo kasi pinabayaan mo. Kung talagang wala kang alam, kung talagang hindi ka kasama dyan, kasi yung nailagay sa peking niya daw, mga minamahal, sa peking NGO niya, yung pera, kumbaga sa madaling sabi, hindi napakinabangan ng mamamayang Pilipino. 10 milyon yan ha, hindi din biro yan. So kung talagang hindi totoo, abay bakit hindi mo kinasuhan itong si Janet Lim Napoles? Nagtatanong lang. So, to be honest mga minamahal, 'di ba? Kaya siguro nag-uuna na, nagbibigay na ng sentimiento. Biruin nyo, kahit sa anniversary ng JIL, talagang inaka. 'Di ba? Mga minamahal, kahit sa anniversary ng JIL na supposedly pinag-uusapan doon yung sa Bible, about sins, kung paano tayo makakaligtas, abay ginawang, politika, hinaluan ng politika. Anyway, maganda pag-usapan natin itong issue na to. So, kung babalikan natin kasi yung kasaysayan, itong si Conchita Morales talaga, pinag-utos na yan. Ngunit, bakit hindi ba nakulong itong si Joel Villanueva? Gawa nga ng malakas yung kapit. Yun, sa madaling sabi. Kasi grabe yung mga kaso, titingnan ninyo, grave misconduct, serious dishonesty, 'di ba? Conduct prejudicial to the interest of the service. Ang bibigat ng kasong 'yan, guilty na siya diyan. 'Di ba yung pagkakasangkot niya sa 10 million pork barrel scam na dapat sana napunta sa pondo, proyekto ng mamamayang Pilipino, pero napunta sa kanyang peking NGO na hindi naman nagamit ng mga kababayan nating ng maayos. Malinaw ang utos ng ombudsman noon. Oo, natanggalin siya sa serbisyo. Hindi siya natanggal dahil meron nga siyang tinatawag na political shield. 'Di ba? Kahit meron ng dismissal order, hindi napatupad dahil meron siyang political shield. Sabi nga ng iilan mga minamahal, malakas daw itong si Joel Villanueva sa di umano'y nakaupong presidente. Kaya protektado. Na, 'di ba, malapit sa abo malapit sa kapangyarihan, kahit may desisyon na mga minamahal, kahit meron ng aksyon na nangyari, hindi pa rin napatalsik, hindi pa rin nakasuhan kasi nga nandyan yung word ng shield of influence. Actually, yung nila Joel Villanueva, to be honest mga minamahal, yan sila tawag dito, yan sila, political dynasty na din. Kasi yung nakaupong dyan sa Bulacan, kapatid niya. Wait lang, naisisipon na naman tayo. Kapatid ni Joel Villanueva, mga minamahal, yung nakaupong dyan sa sa Bulacan, kapatid niya. Tapos yung nakaano naman sa party list ngayon, yung tatay niya. So, talagang political dynasty din. Itong kanilang pangalan. Diba? So, anyway, mga minamahal, kung pag-uusapan naman natin, itong revival mode na ginawa ni Boying Rimulya, actually, kahit matagal na, dapat talagang pa din yan, inaantabayanan pa din yan, pinapanagot pa din yan. Kasi kahit gaano man katagal, nakagawa ng mali Diba? Pag simpleng Pilipino, kulong agad. Pero pag mga high profile na mga tao, ang dami pang kinemis eklavush. So, fast forward, 2025 na ngayon. Siyempre, ang ating bagong ombudsman, determinado, gising, mulat, 'di ba?
Gustong mayroong napapanagot. Gustong hindi hinahayaan yung mga yung mga anomalya. Kaya yung intensyon naman ng ating opisyal na si Boying Remulla na magpadala ng liham sa ating Senate President, 'di ba, upang maipatupad ang utos ng dating ombudsman na si Morales. Para sa akin, goods yun. Pero wala pa namang response yung ating Senate President. At kung totoo man, syempre, sobrang laking hakbang na nito, mga minamahal. Dahil yung ombudsman natin ngayon, hindi nakakalimot. Yan yung ibig sabihin. Ibig sabihin, may justice pa din. May hustisya pa din, mga minamahal, sa krimen, kahit gaano man katagal, diba? Kahit gaano, ilang panahon na yung lumipas, talagang kahit nawawala na tayo ng hustisya, binubuksan sa atin ng panibagong ombudsman yung hustisya na nakarapat, 'di ba, na makamit ng mamamayang Pilipino. Now, ngayon, pag-usapan din natin kasi nagsalita ang lolo ninyo. Itong si Joel Villanueva, meron siyang defense agad. Oo, ito. Pakita ko din sa inyo yung picture, mga minamahal. Ito, Senator Joel Villanueva naglabas ng dokumento na walang kaso siya sa ombudsman. Wala namang sinabing may pending case ka. Ang meron lang, pending dismissal. 'Di ba? Hindi ba yun nagigets ni Senator Joel Villanueva? Walang nagsasabing meron kang pending case. Oy, mukhang guilty yarn. Guilty yarn. Ang meron lang dyan is pending dismissal. Pinapadismiss ka lang. Dahil, dito nga sa mga ilang basihan. Grave misconduct, serious dishonesty, conduct prejudicial to the interest of this service. Naintindihan mo ba yun? Walang sinabi na mayroon kang kaso. Ang sinasabi lang, mayroon kang pending dismissal. Did you really get the point? Or talaga namang mga minamahal, alams na. 'Di ba? Hugas kamay. Advance. 'Di ba? Para ka lang si Chis Escudero 'Di ba? Naghahanap ng masisisi doon sa kanyang siksik sa ham na 142 billion. 'Di ba? Tapos yung nagbenepisyo ay yung mga kanyang kaalyado na tulad mo di umano. 'Di ba, mga minamahal? Sobrang linaw. And dito din sa pagkakataong ito, makikita natin kung gaano kagaling ang ombudsman at kung gaano ka-consistent ang hustisya na maibibigay sa mamamayang Pilipino and sa mga senador or sa ordinaryong Pilipino. 'Di ba? So, habang pinapanood natin itong mga bangayang ito, isang malaking tanong na dapat nating pag-isipan, mga minamahal, is kailan ba natin talaga totoong makikita ang hustisya? Kasi hindi lang ito usapin tungkol sa politika, ito ay tungkol sa accountability. 'Di ba? So kung may mga utos, may papatupad, may mga karapatan, paglaban, mga minamahal, huwag tayong magbulag-bulagan. 'Di ba? Kung nandiyan naman yung dokumento, 'di ba? Yung iba naguhugas kamay na diyan, natatakot na, 'di ba? Kung talagang malinis ka, maglabas ka ng clearance. Yun lang yun. 'Di ba? Bakit ngayon? Yung sinasabi lang dito, pending dismissal, hindi pending case. 'Di ba? Mga minamahal, nakakaloka. May nag-comment. Dito nagiging tricky ang sitwasyon, Mima. Alam mo kung bakit? Kasi malinaw. May 2016 order ng dismissal at may 2019 resolution na nagsasabing walang probable cause. So, ang tanong, alin ang mabigat? Kung administrative, ang ombudsman ay may kapangyarihang ipatupad kahit lumipas na ilang taon, lalo na kung walang dokumentong nagpapatunay na i-revoke or na-lift up ang order. Uy, totoo. So, kaya ang punto ng ombudsman, hindi ito bagong kaso. Ito ay implementation ng lumang hakbang, ng lumang utos. Hakbang ang depensa ni Villanueva, pero clear na ako. Hindi ko maintindihan. Anyway, mga minamahal, ganito lang naman yung yung issue natin. Naubot tuloy ako. Pasensya na. Nakakaloka. Ganito lang naman talaga yan, to be honest. May defense itong si Joel. Kasi naglabas siya. Oy, wala akong dyan. Clear ako dyan. Okay, clear ka.
Pero ang sinasabi lang naman doon is wala ka namang pending case. Pending dismissal, oo, meron. Kaya bakit parang naguhugas kamay ka? Diba? Alright. So, pangalawa natin pag-uusapan, mga minamahal, yung kanyang best friend na si Chis Escudero, yung siksik sa ham. Diba? Itong si Senator Chis Escudero sa 142 billion na budget insertion. Diba? Kasi, nakakaloka din tong issue ni Quezon diba? Alam nyo bang mayroong misteryong nangyayari dito sa budget ng bansa natin? Kasi, kung babalikan natin yung panahon ng kopong-kopong, yung dating tinatpiyasan ng House of Representatives para linisin, abay dumaan po yun, diba, sa BICAM. And then, ang nangyari, lumobo pa. Bakit? Kasi, nandyan si Chis Escudero. Ngayon ang tanong, paano naging pork feast ang dating reformadong budget? Tanong lang. Diba? At bakit biglang nawala ang pondo para sa PhilHealth at sa edukasyon, pero sa DPWH budget, biglang nabuhay ng mas malaki sa dati? Tinapyasan. Bilyon ang tinapyas sa PhilHealth. Oo, bilyon. Tapos napunta sa DPWH. Dapat yung BOC, din yan tawag dito, iniimbestigahan din yan diba? Alam naman natin, hindi natin pwedeng maliitin ang ginagawa ng House of Representatives, lalo na, sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. So, kasi ang iba, abala sa politika, to be honest, mga minamahal. Ito namang si Speaker, kahit sinisiraan, wala din siyang pakialam, kahit sinisiraan siya, kaya yan tuloy. Mas lalo siyang nasira, diba? Kasi ang daming naninira talaga sa kanya. Ngayon, ang punto ko lang naman, hindi naman sa pinapagtanggol natin na malinis, itong si Speaker Martin Romualdez. Ang akin lang naman, nakikita ko naman yung ginagawa niyang mabuti So, bakit hindi ko ipagtatanggol ang taong nagtatrabaho lang din naman ng maayos? Just like PBBM, di ba? So, ang iba, habang abala sa politika, si Speaker Martin Romualdez naman, ay abala sa kanyang trabaho at yung lower chamber talaga. Di ba? Kasi ito tinapyasan nila ang questionable na DPWH allocation. Bakit? Kasi nakita nila agad ang potential ng mga ghost project. Ginawa yan ni Speaker Martin Romualdez. Pero, doon kay Quezon, lumobo. Ang tanong, bakit? 'Di ba? Tanong lang yan, mga minamahal. So, pangalawa, pinangalagaan nila ang PhilHealth Education Funds. Ngayon, nagtaka tayo, bakit pinapyasan naman yung PhilHealth? And sinusunod nila ang panawagan ni PBBM, 'di ba, na ayusin ang sistema. Ngayon, bakit pasaway ang nasa upper chamber? In short, ginawa ng House ang tama in terms of transparency, in terms of accountability, responsibility. Ganyan po katinik ang lower house. Binago lang. Binitrade lang talaga ng BICAM report dahil sobrang linaw sa dokumento, mga minamahal. Diba na pagdating sa bicameral conference kung saan nangingibabaw ang Senado, biglang nabago ang kwento. So, makikita nyo naman sa dokumento, di ba, na ang 142.7 billion ibinalik quietly sa DPWH. Ang 74.4 billion tinanggal sa PhilHealth subsidy. Ang 10 billion binawas sa education. Di ba? So, ngayon, sino ba ang chair ng BICAM? Walang iba kundi si Chis Escudero. Paras lang yun sila. Di ba? At ano yung reason niya? Minor adjustment daw. Meron bang ganun? Meron bang minor na pera ng bayan? 142 billion? Di ba? Hindi yun maliit para sabing minor. Okay lang sana kung 10 piso yan. 'Di ba? Para tawaging minor. 'Di ba? Tapos sisirain niyo pa si speaker. Ano ba yung gusto ninyo? Tanong lang. Mga minamahal, isipin mo na ang pondo para sa kalusugan, tinanggal, tapos pinunta sa mga buhaya. 'Di ba? Ang pondo na para sa mga kalsada, ano yung nangyari? Dumoble. Inulit-ulit. Para may kita. Ang mga package na 1 to 5 na duplicate na project pa, putang from ghost, naging zombie pa. 'Di ba? Hindi lang tumulto. Mga minamahal, ngayon sobrang baho na at buhay na sistema. Yung ganitong klaseng sistema ang pagnanakaw ninyo ng harap-harapan. Kaya dapat yung BICAM na yan, ginagawang open sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? To be honest, mga minamahal, yung trabahong road widening, road concreting doon, bridge rehab. 'Di ba? Pareho lang yung template nila. Nangyari ba? Wala. 'Di ba, mga minamahal? Kumbaga sa pelikula, same monster, different in disguise. Ganon yung atake.
So, dito talaga sumakit yung ulo ko. Hindi lang ulo ko, pati ulo ng taong bayan. Diba? Tapos speaker sisihin nyo sa lahat. Ob-ob ba kayo? May jutak ba kayo, mga jutang ng ginemis kayo? Tanong lang. Alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, yeah, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.